Hello, magandang gabi po. Ang pag-usapan natin ay yung maanomalyang 20 pesos na bigas, no? Na binibenta nila kuno, pero bukas pa tapos simula sa Visayas lang. At bakit sa Visayas lang? Marami pong dahilan, pero pwede natin makikita ang isa sa mga klaro ng dahilan. Anong unang dahilan? Ang unang dahilan po ay naghahabol ng boto ang mga grupo ni BBM. Ibig sabihin nasa panic na sila, nagpa-panic mode. So kung bakit naghabol? Ang alam naman natin na sa Mindanao ay mas matindi na baon manlagapak ang mga kandidato ni BBM. At bakit sa Visayas lang? Pag sinabi mo sa Visayas, Region 6, mga Ilonggo, Region 7, yung mga Cebuano speaking, Region 8, yung mga Waray speaking. Yung tatlong rehiyon na yan, ang hinahabol ni Bongbong. So, ngayon, alam naman natin mas matindi pang lagapak ng kwan ni BBM. Kita mo, hindi na nagrarally sa Mindanao. 'Di ba? Ikaw ba, ano, Jules, kwan, nagrarally? Pero kita mo ba nagrally sila sa Mindanao ngayon, ano, Julie? O hindi na sila nagrally sa Mindanao, 'di ba? May schedule sa Jensan, sa Coronadal, may schedule din sa Cotabato City, may schedule din sa Kidapawan City, pero wala, hindi lahat natuloy. At isa lang po ang dahilan. Kasi natakot sila sa isang experience nila dun sa Davao nung nagrally si Bongbong doon nung una. Ang matapang kasi mga taga Mindanao, kagaya rin sa Cebu, ang tatapang nila, Julie, kahit wala sila nagre-respeto kay BBM. Nag-speech si BBM, sisigaw na Duterte, Duterte. Kung ikaw si BBM, nagsasalita kasi gawan ka na ganun Duterte, Duterte. At alam mo, kalaban mo sa eleksyon si Duterte. At alam mo naman na binabanatan ka ng mga Duterte, Duterte. So, hindi ba napakasakit isipin? So, ladies and gentlemen, isang rally lang sila sa Mindanao. Wala na. Kasi useless ang effort nila pag rally pa sila sa Mindanao. Nagrally sila sa Visayas, isa sa Negros Oriental, pero wala rin. Duterte rin mga Cebuano ron. Nagrally sila sa Cebu, Duterte rin, hindi na pinagsalita ni Gwen Garcia na gobernador ng Cebu, si BBM. Kasi kung magsalita siya, mas lalo lang nakakasira sa mga kandidato ng alyansa ng Bagoong Pilipinas, no? Yan po ang katotohanan. So, dahil diyan ay sa tingin nila hindi lang pala sila sa Mindanao mahina, pati sa Visayas pa. So, kung combine mo, sabi nila 30 almost mga 31% ang mga botante ng buong kabuuan sa botante sa Pilipinas ay nasa Mindanao. Tapos yung sa Visayas, nasa halos 30% din. So, mas malaki ang boto ng Luzon at kasama ang Metro Manila. Pero sa Metro Manila, yan po ay free for all. Kasi alam naman natin lahat ng tribo ng Pilipinas ay nandiyan sa Metro Manila. May Ilocano dyan, may Pangasinense, may Bicolano, may mga Tagalog galing Batangas, Tagalog galing sa Bulacan, mga Tagalog galing sa Nueva Ecija, sa Rizal, sa Cavite. At meron din mga Kapampangan dyan. Kumpleto dyan, may mga taga-Ifugao dyan o mga taga-lahat ng mga Igorot tribes nandyan. At mga lahat ng sa Metro Manila po ay free for all yan. So kaya usually kung sino ang panalo sa Metro Manila, yan po ang sinusunod sa buong bansa. So nevertheless, ang behavior, ang pattern po ng ating eleksyon, kailan pa man, ay nagsisimula sa ganito. Kung talagang ang tribo mo, halimbawa kay Lenay Robredo, noong nakaraang eleksyon, siya po'y Bicolana, so majority ng Bicol boto ay napunta sa kanya noong nakaraang eleksyon. At ang isa pang rehiyon na kung saan panalo si Lenny ay nasa Ilonggo Region, sa Region 6. So, ibig mo sabihin to, ano bang kadikit? Ano bang meron sa mga Ilonggo at Bicolano? Isa lang nakita ko. Ang mga salita nila ay halos magkadikit ang salita. Kukunti lang ang pinagkaiba.
So kagaya na example lang ng magkaisang salita ng Ilonggo at Bicolano o bakal, ibig sabihin to buy. Ganon din po sa mga Bicolano. So nevertheless, napakarami po. Kasi kung ikaw po Ilonggo, pag nakarinig ka na nag-uusap ng mga Bicolano, naintindihan mo lahat ng kwentuhan pero hindi ka lang makapagsalita. I guess ganon din sa mga Bicolano, kung may nakikinig sila, nagsasalita ng Ilonggo, maintindihan din nila. Kasi marami din akong kakilala mga Bicolano na tumagal na tumira sa Panay, ay doon sila nakapag-asawa. Madali lang sa kanila, para magkapareha lang sa tingin nila yung salitang Bicol at saka salitang Ilonggo. So, yan ang nasasabi ko sa ating behavior ng ating mga Pilipino. So, pagdating naman sa nakarang eleksyon, siyempre number 1 si Bongbong doon sa mga Ilocos region, mga Ilocano-speaking region. At sino bang kalaban niyan na ibang kwan pa? So far, ang main contender lang, nag-combine po kasi yung mga Visayan-speaking region, yung mga, pag sinabi ko Bisaya, kasama ang Ilonggo, kasama ang Cebuano, kasama ang Waray. So, nag-combine kasi si Duterte at saka Sara Duterte at saka si Bongbong, kaya nasulid nila ang boto ng Ilocano, Pangasinense, at saka boto ng Mindanao at saka Visayas. So kaya ganun, sumusubra-sobrang boto. Yan po ang totoong behavior ng pattern ng ating eleksyon. So ngayon, sa sistema po sa ngayon, dahil si Duterte at si Marcos ay naghiwalay ng landas, ang tinataya ko, kung ako lang tatanungin niyo, mas marami po ang bilang ng mga Bisaya kumpara sa Tagalog. Ipagsamahin mo ang Tagalog, Bicolano, Kapampangan, Ilocano, at Pangasinan, at mga Igorot, pagsamahin mo, mas lamang kasi dalawa sila, Visayas at Mindanao. Ngayon, because of that, ang Mindanao naman, sa ngayon ang tingin ng mga tauhan ni BBM ay hindi na nila makukuha ang boto kahit umiyak pa sila ng dugo, kahit lumuha pa ng dugo. So because of that, hindi na nila po hinahabol sa kanilang campaign strategy na mananalo pa sila sa Mindanao. Kita mo, nakaisang kampanya lang sila sa Davao lang. Nung makakampanya sila sa Davao, hindi na sila umulit. Nakaschedule sila ng kampanya sa General Santos City, hindi na po natuloy. Nakaschedule sila ng unang kampanya pagkatapos ng Davao doon sa Cotabato City, ay hindi rin natuloy. Si BBM na lang bumisita, wala nang rally na nangyari. Tapos nakaschedule sila magrarally sa Kidapawan City sa North Cotabato, hindi rin natuloy. Kasi nga ang Kidapawan ay number 1 stronghold ng mga Maka-Duterte na mga politiko. Ang mayor po kasi dyan, Maka-Duterte. Tapos pagdating naman sa Coronadal, ang Coronadal ay medyo puro halos binubuo ng katamihan dyan mga Ilonggo. So sila naman, bakit hindi natuloy? Sa totoo lang, ganun din ang sentimiento ng mga karamihan sa Ilonggo sa Coronadal ay puro Maka-Duterte. I am only telling you the story on what is the reality on the ground. I'm not siding with anybody here, pero gano'n lang po, kinikwento ko lang. Para mabigyan ko lang ng konteksto, ang tanong, para mabigyan ko ng sagot, bakit ang tanong? Bakit nasa Visayas lang sila nagbibigay ng 20 pesos na bigas per kilo? Siyempre, hindi mo pwede sabihin na bakit sa Luzon hindi. Kasi sa Luzon, kampante po si BBM na mananalo si BBM sa Luzon, mula sa norte hanggang sa Bicol area. So yan po ang kaisipan ng mga tactical strategist ni BBM. So ngayon, kukunin niya ngayon ang Visayas sa compute ng Vice President o Executive Director ng SINAG Group, ay tinataya na sa loob ng 5 araw, ihahain lamang po nila ang 20 pesos per kilo na bigas sa loob ng 5 araw towards the election. Pagtapos ng election, wala na po. Wala na. So, yan po ang katotohanan nangyari. So, ngayon, hindi natin pwede sabihin na totoo yung sinasabi po ni Madam Claire Castro bilang isang spokeswoman, in fact, ng Office of the President, na matagal na daw plano ito, yung 20 pesos per kilo. Hindi po natin masasabi na tama po si Madam Claire Castro sa kanyang sinabi
dahil po maaring iyan ang sinabi sa kanya ng opisyal ni Bongbong, but then kung totoo po yan, dapat noon pa yan na-implement. Siyempre, ayaw ni Bongbong na bumagsak ang kanyang rating. At dahil bumagsak ang kanyang rating, of course, yung mga taktisya niya sa kampanya, iniisip na yon na madadamay pati mga kandidato nila. So para hindi madadamay, ang nag-isip sila ng paraan. So isang paraan na ginamit nila ay tawag ni Vlogcaster Armandina, killer strategy, killer move. So, but I don't agree with the description ng killer move kasi mas mulat kasi ngayon ang tao dahil maraming social media, may mga vloggers na mag-explain kung bakit. Kaya hindi na ganoon katindi. Kung nung araw na wala pang internet, talagang killer move yan. So ngayon, ang sinasabi niya, maglalatag na 20 pesos per kilo sa 3 rehiyon. 4 na rehiyon na pala, kasama na pala ang bagong region na binuo, yung Negros Island region. So, ganon, anong epekto nito sa ating kaban ng bayan? Ang unang epekto, magre-require po yan ayon sa SINAG Group ng 4.5 billion pesos na budget na kukunin sa kaban ng bayan para lamang magkatotoo na magkaroon ng 20 pesos per kilo. So kung magkatotoo na 20 pesos per kilo, which is hindi magkatotoo kung wala kang ibang gagawin. Kung pagbabasihan mo lang ang tamang production cost at saka yung normal na pag-inog ng industriya ng bigas ay hindi mangyayari. Bakit po? Una pa lang, pag sinabi mo 14 at 20 pesos per kilo po yung isang bigas, ibig sabihin po niyan, i-divide mo by 2 kasi halos 2 kilo na palay ay 1 kilo ng bigas. Ibig sabihin naman po ay bibilhin mo ng 10 piso kada kilo mula sa mga magsasaka ang mga ani nila na palay, which is ayaw na magsasaka, yan mangyari. Sa ngayon po, ang standard na presyo kung walang persahan at hindi mapipilit ang mga farmers kung marami halimbawa nagbebenta, ay dapat ang gusto na farmers ay 19 pesos per kilo. So kung 19 pesos ang palay per kilo, pag pinagiling mo, magiging 1 kilo yan ng 2 kilo. So ibig sabihin po, 38 pesos na. Pero kung matipid ang pagkagiling, papunta sa 1.5 kilo sa isang na palay at magiging 1 kilo na bigas. So kung 1.5 kilo, 30 pesos ang cost ng isang kilong bigas. So 30 ang base cost niya mula sa palay na original. Ngayon, pag gano'n na mangyari, hindi pwede talaga, nakikita natin na magdadive pa sa 20 pesos per kilo. Diba? Very clear. So dahil hindi pwede, ano naman ang gagawin? Kasi dito po parang nabubuang na po si BBM sa pangako, sa issue na laging binabato sa kanya. Wala namang natupad na pangako na 20 pesos per kilo. So kaya para niya mapatunayan, ito na ngayon ginawa niya, kumuha siya ng 4.5 billion na budget. Hindi ko alam kung saan manggaling yan kasi pag hindi mo pinaliwanag kung saan ang galing yan, wala kasing batas na nagsasabi na magpupundo ng tinatawag na subsidiya. Bilang parang ayuda na rin yun ng ibang presyo ng pagkain ay sasagutin ng gobyerno. Wala pong batas ganon. Saan siya pwede mangyayari yan? Hindi ko alam kung paano la palusutin. Palusutin ba nila isang emergency? Kung palusutin nilang isang emergency, bakit hindi ginawa sa buong Luzon, Visayas at Mindanao? Bakit Mindanao lang? So hindi na pwede yan. Bawal na at labag na sa batas yan. Pangalawa, hindi pa naaprubahan ng COMELEC yan. Kasi bawal yan. Election offense yan. That is a form of vote buying. So, pangatlo, hindi ko alam kung pwede nila kunin ang budget sa AKAP. Kasi ang AKAP naka-purpose sa batas na ipamimigay direkta as pera. Doon sa mga kailangan may tinatawag na kung sino ang pwedeng tumanggap. So kung nakalagay kung sino ang pwedeng tumanggap at ayon sa AKAP law ay yung mga minimum wage workers. So kung minimum wage workers na merong inflation, yun lamang ang requirement. Pero
Ang problema niyan, hindi na nila tinitingnan, pinapatunayan kung talagang may inflation o wala. Ano bang inflation? Ang ibig sabihin po ng inflation, ang temporary na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, kung mayroong pagtaas ng presyo ng bilihin, dapat i-document yan bago mo i-authorize ng pera ay bibigay as akap na tulong sa mga tao. So kung akap, hindi siya pwede gamitin sa bigas kasi ang bigas mo, namimili ka na ngayon kasi ang batas dapat applicable sa lahat, hindi lang sa iisa. So bakit ang mga Bisayas lang mga Bisayan lang ang pinagpala? Bakit hindi pa may bibigyan ng mga Ilocano, mga Pangasinense, mga Kapampangan o mga Tagalog, mga Bicolano? Bakit hindi niyo bibigyan niyo ganun? O bakit Bisayas lang nagsasalita lang ng Ilonggo, nagsalita ng Cebuano, nagsasalita ng Boholano, nagsasalita ng Waray? Bakit yun lang? O, ngayon, sa Mindanao naman, halos lahat dyan, maliban sa Barm area, ay nagsasalita po. Maliban din sa Zamboanga na nagsasalita ng Chabacano, ang halos lahat po ng lugar ay puro Cebuano salita. Tapos maliban lang doon banda sa amin, sa South Cotabato, na sa area namin, hindi naman buong South Cotabato, kundan saan puro mga Ilonggo ang salita. So, iyan po ang sitwasyon ng bayan natin. So, ngayon, ang tanong, with that as it may, so ano ngayon ang maging dahilan bakit pinilit ninyo kahit labag sa batas yung pagbibigay ng 20 pesos per kilo? Okay, ulitin ko lang, paano nila ma-produce kasi hindi po pwede na magagaling sa presyo ng mga farmers. Parang nilulugbok mo lang ang mga farmers na magbebenta ka ng 20 pesos per kilo na bigas. Kasi sinabi ko na 1.5 na kilo na palay ay equivalent to 1 kilo na bigas. So kung 19 pesos ang gusto ng mga farmers na presyo kada kilo ng palay, so magiging 38 times 2, pero 50% lang, sabihin na natin 30 pesos or 29 pesos per kilo ang naaatang sa balikat ng mga farmers natin. Kung presyuhan na totoo. Pero ito, gagawin mo pang 20, tinapesan, sino sasagot ng 20? Natural, gobyerno. Kaya sabi ko, saan nila kukunin yung pondo ng sobra? Inamin na rin po ni the Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na 34 pesos daw lang po ang bigas sa ngayon na presyo. Hindi nila sinasabi na 20 pesos. 34 pesos daw. Tahasang sinabi at inamin niya. Kaya lang, ang gobyerno daw ay sasaluin ng gobyerno yung 14 pesos at ipamimigay, ibebenta sa Visayas area. So ngayon, anong unang epekto niyan na masama? Unang epekto niyan, nagpo-promote tayo ng kultura na vote buying. Yan ang kultura na yan. Next na masama dyan ay nililagay mo sa kalugian ang mga lehitimong negosyante. Sino pang bibili sa mga negosyante na nagbebenta ng 40 pesos per kilo, 60 pesos per kilo? Sino pa bibili sa kanila? At ito pang tahasan, nakipagkompetensya ang gobyerno sa mga private farmers. At ang pagkipagkompetensya ninyo, imbis na i-promote ninyo mga business na kinukuna naman ninyo ng buwis, ay sinisira yung negosyo nila. At sino pa magbebenta ng 20 pesos per kilo? Yung mga munisipyo, city, at mga gobyerno. Ibig sabihin, hindi naman kayo negosyante. Bakit kayo magbibigay ng gano'n? Ulitin ko lang, bawal po yun sa Fair Competitions Act na tatalunin mo, dadayain mo yung presyo ng bigas sa pamamagitan ng paggamit ng pundo ng bayan. Yan po ang masama dyan. So, big sabihin po, ang mga negosyante, pamilya ng negosyante na nasisira sa pagninegosyo ng bigas at dahil wala nang bibili sa kanila, ay hindi na po buboto sa inyo yan. Pero tinitingnan lang, maliit lang yun. Ang sunod pa na problema nito, yung pera na pinagtabon sa 14 pesos ay maghalaga po siya ng ini-estimate na 4.5 billion pesos sa loob ng 9 na araw lamang po papunta sa election day. Yan po ang problema nila. So saan po kukunin? Gobyerno po nagsasagot. Ibig sabihin po, nagkaroon tayo ng sitwasyon na namimili kayo ng boto gamit ang pera ng bayan. Yan, napakasakit yan. So ngayon, ang tanong, bakit sa Visayas, bakit hindi sa Mindanao na alam naman natin talo sila doon? Alam mo, sa survey po, o kahit hindi mo na
Kahit sinong Bisaya na tanungin mo sa Mindanao nakatira, 80% po ng mga boto dyan ay natatakot po ako. Magiging solid na mga kanyan, magiging black voting yan. PDP kahit na si Kibuloy iboboto nila, kahit si Philip Salvador iboboto nila. Yan ang kinatatakutan ko at yan po ang nangyayari dahil po sa ginawa ni BBM. Ano bang naging dahilan yan? Wala namang iba kundi yung walang katarungang pag-aresto kay Duterte. Kasi kung naging maayos lamang pag-aresto, wala sana naging problema yan. So dahil dyan, hindi naman nila makakaya na pabalik ta rin ang utak ng taga Mindanao, ay nagdesisyon mga tactical planners ni BBM na dito lang sila hahawak sa mga Bisayas. Ganun po ang sinasabi nila. So therefore, walang ibang ibig sabihin ito kundi pambubudo lang at vote buying. True and true. Wala na pong iba. Kaya itong aking sinasabi, mga nakikinig sa akin, mga taga-Bisayas, ay kung kaya ninyo, kung may konsensya kayo, ay bumili na lang po, maawa naman kayo sa mga negosyante ng bigas. Doon po kayo bumili, kahit ano, tiisin nyo lang. Pero kung talagang wala na kayo makain, wala tayong magagawa. Tapos, ibig sabihin po niyan, pinopromote ninyong katamaran sa mga Bisayans. Ganun po ang nangyari. So, with that, ang makukonklud ko lang, budol-budol lang talaga ito ang nangyari na yung pera pa ng bayan natin ang ginagamit pambili ng boto. At magandang hapon po at magandang gabi sa lahat po.